Hello, magandang gabi po. At bukas ay magsasampa na po ng kaso ang Department of Justice sa pamamagitan ng National Bureau of Investigation tungkol sa kaso ng pagpatay kay Kapir Silapid, dagdag na kaso na naunang naisampa ng pulis, at kaso tungkol sa pagkamatay ng middleman sa pagpapatay kay Kapir Silapid na si John Villamor, na kinilala rin ni Joel Escarial na si Crisanto Palanya Villamor. Okay. Sino-sino ang kakasuhan? Yan ang tanong. Ako'y walang alam kung sino-sino ang kakasuhan. Pero base sa lahat ng mga ebidensya na nakalap na at nakita ko na rin, ako'y nag-expect lang ako. Sa tingin ko, ang isa sa mga kakasuhan ay si General Bantag. Tingin ko siya ang kakasuhan na mastermind, no? Kasunod nun yung kanyang assistant. Kakasuhan din yung kasi lumilitaw din ang pangalan niya, pero hindi ko masasabi kung anong desisyon ng DOJ. Pagkatapos, ang kanyang assistant ay kumausap nung isang bilanggo na nandoon natapon sa Iwahig Penal Colony sa Puerto Princesa. So, kasi yung number 2, tumawag muna doon sa nakakulong sa Iwahig, at yung nakakulong sa Iwahig na Batang City Jail ay tumawag din sa Batang City Jail na hepe dito sa National Bilibid Prison. No? Ito yung ulo na yon, at ito naman yung unang kinausap dito sa City Jail nung tumawag sa Iwahig. Kinausap siya nung hepe ng Batang City Jail para lamang makumpirma kung talaga bang utos, no? Okay. Utos ni boss, sabi. Kung sino yung boss, parang ang expectasyon ko lang, hindi naman ako sigurado, pero tingin ko si General Bantag, no? Kasi ilang ulit na rin na lumilitaw, mga binabanggit ng mga ilang mga dyaryo, at lumabas na rin yung karagdagang sinumpaang salaysay ni Joel Escorial na siyang gunman, na sinabi daw sa kanya ng middleman na si Crisanto Palanya Villamor na ang tunay na nag-uutos para patayin si Persilapid ay si Bantag. Pero hindi niya sinabi kung sinong Bantag. Basta kaya sinabi niya, ang sinabi lang sa kanya nung John Villamor o Crisanto Palanya Villamor ay si Bantag. So, malamang si Bantag, in-expect ko, kasama. Sino pang iba? Kasama yung dalawa pang ulo ng gang dyan sa loob ng NBP. Ang una kanina, sinabi ko yung BCG. Ang sunod naman ay ulo ng Sputnik, sige-sige gang. At saka yung Lucky Happy-Go-Lucky gang na puro mga Ilonggo ang membro na nakakulong. Okay. So, ganun ang ekspektasyon na mangyari. Maliban dyan, sino pa bang ibang maaring kakasuhan? Ang kakasuhan na nakikita ko lang, ayon sa diagram na pinalabas ng National Bureau of Investigation, ay may isang inutusan na parang inmate pa rin, nakakulong, inutusan ng hepe ng Batang City Jail na para patayin si John Villamor. Yung inutusan ay nag-utos pa ng 5 membro ng Sige-Sige Sputnik Gang na para patayin si John Villamor. Ang pamamaraan ng pagpatay ay ayon sa pagsusuklob ng plastic cellophane sa kanyang ulo, si John Villamor. So, nangyari ang pagpatay kay John Villamor mga bandang alas 12, no? Alas 12:05, alas 12, kasi diniklara siyang patay ayon sa mga pumatay na 12:15 hanggang 12:20. So, ngayon, tandaan niyo nung araw na yun, 18 yun ng Oktubre. Sa 18 ng Oktubre, sa alas 10 umaga, tandaan ninyo na pinresenta ni Secretary Benhar Abalos itong si Joel Escarial Isalve na siyang sumurrender na gunman. At sinurrender niya pati baril niya, pati passbook niya, pati lahat ng mga hinulog niya, mga pera, pamimigay sa kung sino kasama, binigay niya kay iba pang mamaya ko sabihin kung sino, no? So, anyway, so nasumurrender siya,
alas 10, ay naalarma, ayon sa pinibit na nabasa ko, naalarma itong ah, pamunuan sa Bilibid Prison, at kasama siyempre naalarma yung tatlong gang lord. So, ando na, pinlano na para patay J, si Mr. John Villamor. So, ngayon, ang pagpatay nun ay nagresulta sa matindi pang kontrobersya, at nagresulta ito sa paghalughog hanggat sa na-discover ng Department of Justice sa pamamagitan ni General Katapang, na siya ngayong acting Bureau of Correction Chief, na may 7,000 Red Horse beer na binibenta bawat isa na lata or beer can sa halagang 1,000. So ngayon, kung 7,000, ang ibig sabihin, 7 milyon, no? So marami pang nakuha doon. May mga isang baril, at maraming kutsilyo, maraming mga laptop, may mga cellphone, yun ang nakuha doon. So ibig sabihin, nakuha doon, malamang kasalanan pa ni Bantag yun, kasi siya pang hippie noon, marami ng mga cellphone doon. So, hindi pwede sabihin ni Bantag na magandang trabaho niya. Bakit? Unang-una, ang ginamit ng gunman, nung middleman na namatay, sa pagtawag si gunman, ay cellphone. So, ibig sabihin, pinayagan ni Bantag na pumasok sa loob ng cellphone. O, di ba? Pangalawa, nakasalanan niya na patunayan na yung si John Villamor na namatay ng pangalawang autopsy ni Dr. Raquel, nakakitaan yung kanyang ihi na may shabu. Okay. So, itong mahalagang shabu. Sabi ni Dr. Cecilia Lim, isa ring pathologist, ang isang tao na sinukluban ng plastic bago mamatay ay kailangan may resistance. Pero, sabi niya, mawawala yung iba hindi mag-resist kung nakadroga o lasing o ano. So, ito naman, sa parte naman ni Villamor, nakakitaan siya na may shabu sa kanyang ihi. So, ibig sabihin, nakagapo siguro ang hinawakan ng kamay niya kasi walang sugat kamay, walang marka. At pinahititan siya, ibang humahawak ng shabu. So, habang hitit, so pasok na. So, ibig sabihin, high na siya. Nung high na siya, hindi na siya natatakot sa kamatayan. Kaya, yan ang explanation ng 5 pumatay sa kanya na hindi man lang daw nag-resist, hindi man lang pumalag, at hindi man lang sumigaw. Itong si John Villamor, parang tinanggap na lang niya ang kanyang kamatayan. So, ganun po ang nangyari. So, sa tanong, sino pa bang ibang kakasuhan? Maari po na may iba pang kakasuhan mula sa binanggit ko, sapagkat narating na sa kamay ng Department of Justice ang AMLAC report na kung saan nakapangalan kung sino naghumulog ng pera papunta kay Joel Escorial. Nakuha pang kanilang mga ID, at ang balita ko, mayroon pang CCTV sa loob ng bangko na kuha kung saan sila nagdeposito para ihulog kay Joel Escorial. So, yan ang para ngayon ang nangyari. So, ibig sabihin, yung iba naman gusto ko lang i-point out na yung iba na nagsasabi na hindi totoo yung autopsy ni Dr. Raquel kasi daw dapat meron daw mga resistance. Wala nga, sabi ko nga, nakasyabu nga kaya hindi nag-resist. So ano pa bang ating ibang sasabihin dito? Maliban dyan, babantay na lang natin kung ano. Although meron akong expectation sinong kasuhan, alam ko mga pangalan, pero hindi ko na dapat sabihin. So ibig sabihin, ulitin ko lang si Bantag bilang ulo, may pangalawa sa kanya, 2 na. May isa yung taga-Iwahig na tinawagan, 3 na. At ang Iwahig na yung boy na yon ay tumawag sa isa sa 3 gang. Okay, so plus 3. So 6. So, pagkatapos, itong 6 na to, may tinawagan pa na inutusan kung sino magpapatay kay John Villamor. So, pang-7. So, nun yung inutusan pumatay kay Villamor, kumuha pa ng 5 Sputnik. So, 7 plus 5, 12. So, ngayon, lalabas na may mga inutusan pang magdeposito sa BDO na Joel Escorial. So, marami akong ekspektasyon. Sa pamilya Mabasa, nag-expect sila, ganito kasi so far, ang ebidensya na magkita ng mga pamilya Mabasa ay ito lang. Pero hindi namin sinasarang pinto na baka may mas laking tao pa na sa likod ni Bantag. No?